Update po tayo sa assessment ng Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region sa epekto ng bagyong Maymay. Kausapin po natin si OCD CAR Regional Director Albert Mogol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga po, Ma'am Connie. Sir, ano na ho ang latest? Yes, ma'am. Ano po ang ating latest assessment sa epekto po ng bagyong Maymay dyan sa Cordillera Region at lalo na po sa Benguet na nagka-landslide pa? So far po, ongoing po yung mga assessments ng mga local government units natin. Nagko-conduct po sila ng rapid damage assessment. Kasi po kailangan nilang gawin yan para po makapag-declare ng state of calamity. So far po, as reported po din ninyo kanina dyan, yung incident po na nangyari kahapon sa may Shilan. It was already reported na dalawa po yung nasawi at isa po yung nasugatan. Aside from that, there are reported 5 road closures. Kasama na po dito yung Cannon Road, yung pong Asid ng Alisan Road, ito pong portion po ng Benguet Nueva Vizcaya Road. At meron din pong naitala sa Apayao dito po sa bandang Kalanasan. And dito po sa bandang Mountain Province, sa may Barlig po, may reported din po na road closure. Pero ongoing naman po yung clearing operation. So far po, reported po na families na affected. We have 46 barangays affected. There are 133 families for a total of 483 individuals. Ito, yung iba po, nasa evacuation center, pero as of this morning, minomonitor namin na bumalik na po sa kanilang mga residences at mga kamag-anak. Ito po nasa evacuation center. Okay. Meron po tayo. Yes, ma'am. Yes, sir. Yung pong sa Shilan, no, La Trinidad, Benguet, pwede ho ba naming malaman kung ito ho ang first time na nagkaroon po ng landslide dyan? Ano ho ba yung vicinity na nasasakupan niya? May mga barangay ho ba dyan? O kalsada lang po ito? Ito po ang Shilan po, sa barangay ng La Trinidad, Benguet. Ito po ay may kalsada. Magkakasunod po yung mga road na mga kainan dyan. No? As per record po, 7 years na po ako dito as the regional director, wala pong naitalang landslide dyan sa lugar na yan. Meron po mga ibang lugar na may naitalang landslide, pero ito po ay naayos na at nalagyan na po ng slope protection. Yung pong sa Shilan, sa La Trinidad, Benguet, ang pinakadahilan po ba niya ay kulang po siya sa protection kaya? Kailangan pa hubang dagdagan? Per report po, ang assessment ng local government unit. Dahil po ito sa saturation ng... nasaturate na po yung ating kalupaan. Kaya po nagdulot ng landslide. Okay. Nagpapatuloy pa rin po ba ang search and retrieval operation, sir, sa ngayon? So far po, na-recover na yung dalawa. Okay. Reported na death. At yung pong isa na injured po, nasa ospital na po at binibigyan na po ng lunas. At yung apat po na meron po kasing apat na reported earlier na kumakain pero sila po ay hindi na naapektuhan ng landslide. I see. Ano po? Iwas po sila agad. Yes. That's good to know, sir. Ano po naman ang latest na bilang ninyo ng casualties? Sabi ho kanina, 2. May mga nawawala pa rin ho ba? Wala naman pong recorded other injuries or nawawala. Pero ang binibigyan po namin ng emphasis ngayon is yung pag-monitor po ng local government units, lalong-lalo na po dito sa mga mining areas natin, sa Itogon. As you all know, way back 2018, nagkaroon po tayo ng massive landslide dyan na 116 po ang casualties natin that time. So kanina po, kausap ko po yung municipal DRRM officer nila at sila po ay umiikot, nagpalabas na po sila ng direktiba na wala pong mga mining activities at talagang iniisa-isa nila yung mga sites para po maiwasan natin yung nangyari noong 2018. Sir, palinaw lamang po yung mining activities, these are small scale mining po lang ba? Combined po ito. Meron Combined. pong, yes, meron pong small scale,
at meron din po yung nasa Minahang Bayan. Sanction po ito ng ating pamahalaan. Okay. At yung mga kainan po, para bang nasa tabing-tabi ho ng bundok po ito, sa may bandang kalsada, ito ho ba yung sinasabing natabunan? Doon po sa Barangay Silan, yes ma'am. Okay. So may gagawin ba ho ang lokal na pamahalaan para ma-regulate syempre dahil nagka-landslide na, sabi nyo nga may saturation na dyan at baka maging delikado pa ho kung may mga kainang hile-hilera pa rin po doon? Yes ma'am. Actually, ang pinaka-procedure po, no, magkakaroon po ng assessment no, during the rapid damage assessment. Apo. Of course, magre-recommend po ang ating local government unit ng La Trinidad Benguet kung ano po yung mga interventions na kailangan dyan. Like, the infrastructure intervention para po maiwasan na po ito. If you would remember, last 2016, dito po sa Little Kibungan, nagkaroon po ng massive landslide. At marami pong namatay kasi gabi ito nangyari. Ito po ay naayos na po. Maganda po yung pagkakagawa ng slope protection. That's already around 8 years from now. Or almost 10 years, yes. At nalagyan po ng magandang slope protection ito. At wala na pong reported na danger dyan sa area na yan. Other areas na consider natin na no mga past typhoons ay nagawa naman po ng paraan ng ating pamahalaan. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin, sir. Yes, ma'am. Maraming din po salamat, Ma'am Connie. Mula At sa- ingat po kayo. Ingat din Tuloy-tuloy po pa kayo rin po dyan. ang pag-ulan. Opo, kayo rin Opo, po. at may panawagan lang po ako, Ma'am Connie. Go ahead, sir. Sana po yung mga travelers natin, kasi kanina ni-report ng ating kaibigan na angkor din dito, ni Ma'am Rizal, na marami po pong turista na maakyat dito sa Baguio. So sana po ay pag ganitong panahon, dinidiscourage na po namin yung mga tourism activities dito. Lalong-lalo na po yung kung hindi naman po importante, ang pagpunta dito ay pagpaliban na lamang po. Of course, meron din po kasi mga activities dito like may mga conventions at nandirito na po sila, ongoing po. At yung iba naman po ay pinopostpone muna, hold in abeyance para po hindi na po maapektuhan yung, Yes, sir. yung safety. Yes, ma'am. Marami. Yes. Okay, ayan ho yung magandang paalala para po doon sa mga nagbabalak na pumunta kung wala naman silang importanteng lakad po dyan ay pagpaliban na lang muna. Marami pong Yes po. Yes, marami ma'am. pong salamat sa inyo po sa inyong oras sa amin. Wala po naman at ingat po tayong lahat. Okay, yan po naman mula sa Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, si Director Albert Mogol.